Hello mga ka-fellowship, sa tagal ng panahon na ating pong pag-upload ng videos, ngayon lang po tayo nakapag-upload ulit ng paggawa ng centerpiece. Medyo natagalan dahil po sa ating pong pagiging busy. At napakaganda po na subaybayan po ninyo hanggang sa dulo yung ating pong ginawa sapagkat ito na po yung pinakasimple na ating pong floral arrangement, lalo na po dun sa mga nag-i-start pa lang o nagsisimula pa lang na matuto sa paggawa ng mga arrangement. Ayan po siya. So, sa start po, lagi po natin tatandaan yung pinaka-basic na ating pong ginagawa. Bago po natin simulan yung floral arrangement, make sure na naka-ready na po yung lahat ng ating gagawin or lahat ng ating gagamitin. At kung mapapansin po ninyo, yung ating pong dahon ay ang walang kamatayang anahaw na shinape up po natin into fan type na design. Ayan po siya. And kung mapapansin po ninyo, meron po akong taga-video ngayon. And shout out kay Jong Acosta. Dahil siyang tumulong sa akin para kumuha ng video iyan. Ayan po. So, upon starting, kailangan yung vase po natin with foam ay naka-ready na, yung mga flowers natin naka-ready na, at yung mga dahon natin na i-shape up na para tuloy-tuloy po yung ating pong paggawa at dire-diretso po yung ating imagination kapag tayo ay gagawa ng floral arrangement. Ayan po. So, inuna po nating ilagay yung ating pong dahon ng anahaw palibot po dun sa floral foam na ating pong ginawa. At pagkatapos, insert po natin isa-isa yung ating pong mga flowers. Ang ginamit po natin dyan, kung bakit siya simple, kasi gumamit po tayo ng violet na aster. Ayan po siya, yung ating pong inilalagay ngayon. At pagkatapos, yung pong astromelia, white astromelia. Depende na lang po sa ating pong gagamitin na flowers, kung budgeted po siya, mag-isip na lang po tayo kaagad kung ano po yung flowers na po pwede dun sa budget na ina-allocate natin dun sa request ng customer. Ayan po. At pagkatapos, yun na po ang i-design natin. And yung design naman po kasi, yung tinuturo ko po sa ngayon, i-design na akin po naisip. Pero mas maganda kung meron po kayong design na sa inyo po talaga manggagaling dahil napakaganda po ng design na sariling inyo. Ayan. Yung sa amin po, tinuturo lang po namin, sinishare lang po namin para na sa gayon magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung pwede ninyong gawin kapag kayo ay gagawa ng flower arrangement. Ayan po. Pasensya na po at nauutal. Ayan, sa tagal po na ating paggawa ng videos, medyo hindi na pa-practice yung ating pundila. Ayan po siya. So, iikot lang po natin yung ating pong astromelia sa paligid po sa baba ng ating pong violet na aster, at pagkatapos ay ilalagay po natin yan dun sa pinakababa hanggang dun sa right side. Kung papansin po ninyo, nag-start po tayo sa left side para mapantay po natin. And ang ginamit po natin dyan na flowers ay isang bundle na violet na aster at isang bundle ng dahon ng anahaw, 2 piraso ng floral foam, and isa pong lalagyan yung pinaka-vase po, depende na lang po kung anong gusto nyong gamiting vase. And yung pong astromelia po na puti ay 2 bundle po ang ating nilagay. So make sure na yung distribution po ng ating flowers ay even. Simulan po natin sa gitna papuntas po sa kaliwa, tapos gitna papunta rin po sa kanan. Kung 2 bundle po yung ating gagamitin para maging maayos po. Yan ang nakikita po ninyo ay yung right side naman yung ating pong ginagawa para nang sa gayon makompleto po yung design na ating pong gagawin. Ayan po siya. Iubos po natin yung mga isang bundle ulit ng white astromelia, and make sure na pipiliin po natin is yung green pa yung leaves dahil yung astromelia po kasi madali po ang buhay. Kumbaga, ang shelf life po lang yan is umaabot ng 2 to 3 days lang. At kung hindi po siya nababad na maayos pati, mas madali po siyang mamatay. So, yan po ang ating gagawin. So, make sure na green po yung ating mapipili. Ayan po siya. Maraming salamat ka-fellowship sa inyong pagsubaybay. Patuloy nyo po panoorin yung ating pong mga videos kasi po malaki po ang maitutulong nito sa amin at sa amin pong mga ginagawa. Pagtulong sa ibang tao. Maraming pong salamat. God bless you all and God bless you always. Maraming salamat po.